Ako si Ben, 26 na taong gulang, bagong salta sa Maynila at bagong empleyado sa isang call center sa Quezon City. Ang sahod ko ay sapat lang para sa isang maliit na apartment sa isang lumang gusali sa Sampaloc. Ang apartment ay maliit, medyo madilim, pero para sa akin, ito ang palasyo ko, ang simbolo ng aking kalayaan. May isang bagay lang nakakaiba sa apartment, ang aparador. Hindi ito ordinaryong aparador na pwedeng ilipat. Ito ay built-in, gawa sa maitim at mabigat na kahoy na nara at sinasakop nito ang isang buong pader ng aking maliit na kwarto. Sabi ng landlady si Aling Tess, kasama na raw talaga iyan sa pagpapatayo ng building. Sa unang gabi ko, pagod mula sa paglilipat, humiga ako sa aking kutsyon sa sahig. Ang tanging kasama ko ay ang ugong ng electric fan at ang mga tunog ng syudad sa labas. Nang malapit na akong makatulog, may narinig ako. Isang mahinang kaluskos. Nagmumula ito sa loob ng aparador. Pusang gala lang siguro, bulong ko sa sarili ko, o baka daga. Normal lang sa isang lumang building. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang huwag pansinin, pero ang tunog ay hindi na nawala. Isang mahinang, paulit-ulit na kaluskos na para bang may isang bagay sa loob na gustong lumabas. Lumipas ang ilang araw. Nasasanay na ako sa aking bagong buhay. Graveyard shift ang trabaho ko kaya baliktad ang mundo ko. Araw ang tulog ko, gabi ang gising. Dahil sa puyat at pagod, nagsimula akong marinig ng kung ano-ano. Mahinang mga bulong, mga yabag sa pasilyo. Normal lang to, sabi ko. Stress lang. Isang umaga pagkatapos ng isang nakakapagod na shift, humiga ako para matulog. Ang sikat ng araw ay pilit na pumapasok sa siwang ng aking kurtina. Ang katawan ko ay mabigat sa pagod. Nang malapit na akong managinip, narinig ko ito. Isang boses. Hello? Isang boses ng lalaki, mahina pero malinaw. At nanggagaling ito sa loob ng kwarto. Napamulat ako. Tumingin ako sa paligid. Wala namang tao. Baka galing sa labas, sa kapitbahay. Hello? May tao ba dyan? Ulit ng boses. Ngayon, sigurado ako, ang boses ay nanggagaling sa isang direksyon lang, sa direksyon ng malaking aparador. Umupo ako sa kama. Ang puso ko'y kumakabog. Sino yan? Nanginginig kong tanong. Walang sumagot. Ang taning maririnig na lang ay ang ugong ng fan. Kinumbinsi ko ang sarili ko na guni-guni ko mang yun. Isang auditory hallucination, dala ng matinding pagod. Oo, yun lang siguro. Pero sa araw na iyon, natulog akong nakabukas ang lahat ng ilaw. At sa aking pagtulog, nanaginip ako ng isang madilim at masikip na lugar at isang boses na paulit-ulit na nagtatanong, "Nandyan ka pa ba?" Ang boses ay naging regular na bisita sa aking mga umaga. Palaging kapag pagod na ako at handa nang matulog, doon ito magsisimula. Hindi na ito nagtatanong, nag-uutos na ito. Pakibuksan mo naman ang pinto. Medyo madilim dito sa loob. Pwede bang hinaan mo yung tugtog mo? Hindi ako makapagpahinga. Para akong may kasamang isang moody at demanding na roommate na hindi ko nakikita. Sinubukan kong kausapin ito. Minsan, sa gitna ng galit at takot, sumigaw ako. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Isang mahabang katahimikan. Akala ko, sa wakas ay natakot ko na siya. Pagkatapos, isang kalmado at malinaw na boses ang sumagot mula sa loob ng aparador. Si David ito. Natigilan ako. David? Iyon ang pangalan ng dating umuupa sa apartment na ito ayon kay Aling Tess. Ang lalaking bigla na lang daw umalis. Anong ginagawa mo diyan sa loob? Tanong ko. Nagpapahinga, sagot niya. Pero hindi ako makalabas. Nakalak yata. Pwede mo bang buksan?
Ang kanyang boses ay sobrang normal, sobrang kalmado, na para bang ang pakikipag-usap mula sa loob ng isang aparador ay ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Dahan-dahan akong lumapit sa aparador. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Hinawakan ko ang malamig na doorknob na metal. Pero bago ko pa ito pihitin, may naalala ako. Ang sabi ni Aling Tess, walang susi ang aparador na ito. Hindi ito kailanman nilak. Hindi ko binuksan ang aparador. Sa halip, kinausap ko si Jeannie Cording, isang matandang babae na nakatira sa katabing unit. Matagal na siya sa building na ito, baka may alam siya tungkol kay David. Nang ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa mga boses, hindi siya nagulat. Tumingin lang siya sa akin na may halong awa at takot. "Naku iho," sabi niya, "akala ko tumahimik na ang kwartong yan." Ayon sa kanya, si David ay isang tahimik at mabait na lalaki noong una. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula raw itong magbago. Palagi raw itong mukhang puyat at balisa. Madalas daw niya itong naririnig na may kausap sa loob ng kanyang apartment, kahit alam niyang mag-isa lang ito. Minsan, kwento ni Jeannie Cording, sumilip ako sa siwang ng pinto niya. Nakita ko siyang nagsasalita sa harap ng aparador. Parang may pinapagalitan siya. Ang pinakakaiba raw ay ang huling libo ni David sa apartment. Isang araw, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagpupukpok. Nang sumilip siya, nakita niya si David na pilit na isinasara ang kanyang aparador. Nilalagyan niya ito ng mga karagdagang kandado. Pinapako niya ang mga gilid ng pinto, na para bang may isang bagay sa loob na pilit na gustong lumabas. Kinabukasan, sabi ni Jeannie Cording, tahimik na. Pagkatapos ng isang linggo, binuksan ni Aling Tess ang pinto kasama ang pulis. Wala na si David. Pero ang lahat ng gamit niya, nandun pa. At ang aparador, bukas na ulit. Walang bakas ng mga pako o kandado. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang sabi ng iba, nabaliw daw si David. Pero ang sabi ng mga matatanda dito, kinain daw siya ng aparador. Nagsimula akong matakot sa sarili kong apartment. Ang bawat kaluskos, bawat anino ay may dalang panganib. Pero ang boses ni David ay hindi na galit. Naging kalmado ito. Naging mapagpatawad. Nagsimula siyang magbigay ng mga patakaran. Huwag kang maglalagay ng sapatos sa harap ng pinto ko. Huwag kang magpapatugtog ng malakas. Masakit sa ulo. Kapag aalis ka, magsabi ka, "Ayokong nagugulat." Noong una, hindi ko ito sinunod. Sino siya para utusan ako sa sarili kong bahay? Pero sa tuwing sumusuway ako, may nangyayari. Kapag nag-iwan ako ng sapatos sa harap ng aparador, kinabukasan, makikita ko itong itinapon sa banyo. Kapag nagpatugtog ako ng malakas, biglang mamamatay ang speaker ko. Isang gabi, may bisita akong kaibigan. Nag-iinuman kami at nagtatawanan. Medyo umingay kami. Bigla, ang pinto ng aparador ay yumugyog ng sobrang lakas na parang may isang malaking hayop sa loob na gustong makawala. Ang tunog ay nagpatigil sa aming tawanan. "Ano yun pre?" tanong ng kaibigan ko, namumutla. "Wala, baka lindol lang." Pagsisinungaling ko. Pero alam ko ang totoo. Nagalit siya. Nagalit siya dahil sinuway ko ang kanyang patakaran. Mula noon, sinunod ko na ang lahat ng gusto niya. Ako ang nagbabayad ng upa, ako ang bumibili ng pagkain, pero siya ang hari ng aking tahanan. Ang buhay ko ay naging isang maingat na sayaw sa paligid ng aparador. Lahat ng kilos ko ay kinakalkula. Lahat ng desisyon ko ay kailangang isaalang-alang ang kanya. Dahil sa sobrang stress, pumayat ako. Nagkaroon ako ng malalaking eye bags. Napansin ito ni Ginang Cording. Isang umaga, inabangan niya ako sa labas. "Halatang halata na sa mukha mo iho," sabi niya. "Binubulabog ka pa rin niya, no?" Tumanggo lang ako. Wala na akong lakas para magsinungaling. "Nakinig ka na ba sa payo ng mga matatanda?" tanong niya.
Sinabi ko sa kanya na sinusunod ko na ang mga patakaran ng boses. Umiling siya. Hindi iyon ang mas matandang payo. Tumingin siya sa paligid na parang may nakikinig. Ang building na ito, bulong niya, itinayo sa isang lupain na dating may malaking punso. Isang bahay ng mga nuno. Sabi nila, nang gibain ng punso, nagalit ang mga laman lupa. Naghanap sila ng bagong tirahan. Isang lugar na madilim, tahimik at hindi ginagalaw, tulad ng isang lumang aparador. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Nuno sa punso, sa gitna ng Maynila? Huwag mong isiping tao yung kausap mo, Ben, sabi niya, at ngayon ko lang narinig na tinawag niya ako sa pangalan ko. Hindi si David yan. Si David ang unang biktima. Ang bagay na yan ay mas matanda pa kaysa sa building na ito. At may mga patakaran silang mas matanda pa kaysa sa atin. Anong gagawin ko? Igalang mo siya, sabi niya, gaya ng paggalang sa isang nuno. Sa tuwing dadaan ka sa harap ng aparador, yumuko ka ng bahagya at sabihin mong, tabi-tabi po. Ipakita mong kinikilala mo ang kanyang espasyo. Huwag na huwag mo siyang babastusin. Isang payong galing sa isang pamaihin. Pero sa puntong iyon, handa na akong subukan ng lahat. Sinimulan kong gawin ang sinabi ni Ginang Cording. Sa tuwing lalabas ako ng kwarto o papasok o dadaan lang sa harap ng aparador, yumuyuko ako at bumubulong. Tabi-tabi po. Sa unang araw, walang nangyari. Pero sa pangalawang araw, may napansin akong pagbabago. Ang boses ni David ay tila mas naging kalmado, mas palakaibigan. Magandang umaga, Ben, sabi niya isang araw. Salamat sa paggalang. Ang relasyon namin ay nagbago. Hindi na siya isang nakakatakot na banta. Naging isa siyang kasama. Isang kasama sa bahay na hindi ko nakikita. Nag-uusap kami. Tinatanong niya ako tungkol sa trabaho ko. Nagbibigay pa siya ng payo. Mukhang pagod ka, Ben. Matulog ka na. Huwag kang magtitiwala sa kaibigan mong si Mark. May inggit yan sa iyo. At ang mga payo niya, kadalasan, ay tama. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang kwentuhan, nagsalita siya sa isang malungkot na boses. Gutom ako, Ben. Gutom? Anong gusto mong kainin? Tanong ko. Kahit ano, sabi niya, kahit konting kanin at isang basong tubig, iwanan mo lang sa sahig sa harap ng aking pinto. Sa puntong iyon, hindi na ako natakot. Naawa ako. Isang kaluluwang nakakulong at nagugutom. Kumuha ako ng isang platito ng kanin at isang basong tubig at inilaga ko sa harap ng aparador. Para sa'yo, David, sabi ko. Kinabukasan paggising ko, wala na ang pagkain at tubig. Ang platito at baso ay malinis, na para bang hindi nagamit. Pero alam kong kinuha niya. At sa gabing iyon, ang boses niya ay puno ng pasasalamat. Naramdaman kong ginawa ko ang tamang bagay. Naramdaman kong nagiging magkaibigan na kami. Ang aming pagsasama ay naging isang kakaibang routine. Nag-iiwan ako ng pagkain, nag-uusap kami. Nasanay na ako sa kanyang presensya. Naging bahagi na siya ng aking buhay. Ang takot ay napalitan ng isang uri ng pagtanggap. Akala ko naiintindihan ko na siya. Akala ko si David lang talaga siya. Isang kaluluwang naliligaw. Isang gabi, tumawag ang nanay ko mula sa probinsya. May trangkaso ako at narinig niya sa boses ko na masama ang pakiramdam ko. Uminom ka ng gamot, anak, ha, at magpahinga ka, sabi niya bago kami magpaalam. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, humiga ako sa kama. Bigla nagsalita ang boses mula sa aparador. Uminom ka ng gamot, anak, ha. Natigilan ako. Ang boses, hindi iyon ang boses ni David. Ito ay isang perpektong imitasyon ng boses ng nanay ko. Ang tono, ang pag-aalala, lahat. Umupo ako.
Ang puso ko'y biglang kumakabog ng mabilis. Sino ka?" Nanginginig kong tanong. Isang mahinang tawa ang narinig ko mula sa loob. "Ang galing, no?" sabi ng boses na ngayon ay bumalik na sa pagiging boses ni David. Kaya kong gawin ng kahit anong boses na narinig ko. Parang isang balding yelo ang ibinuhos sa akin. Hindi siya si David. Hindi siya kailanman naging si David. Si David ang unang boses na natutunan niyang gayahin. "Ano ka?" sigaw ko. Ang tawa ay naging mas malakas. Pagkatapos nagsalita ito ulit, pero ngayon ang boses niya ay nag-iiba-iba. Boses ni Gning Cording, boses ng kaibigan kong si Mark, boses ng landlady kong si Aling Tess, at sa huli, ang pinakakakilabot sa lahat. Ginamit niya ang sarili kong boses. "Ako?" sabi ng boses ko mula sa loob ng aparador. "Ako ang bagong umugupa." Mula nang malaman ko ang katotohanan, ang lahat ng pag-uusap ay natigil. Ang tanging naririnig ko na lang mula sa aparador ay isang mahinang pagtawa sa gabi. Ang bagay na iyon ay hindi na nagpapanggap. Alam niyang alam ko na, at alam niyang takot na takot ako. Ang aking apartment ay hindi na isang kuta. Ito ay isang bitag. Isang gabi, habang nakahiga ako at hindi makatulog, nagsalita ito. Pero ngayon, ang boses niya ay iba na. Hindi na ito boses ng tao. Ito ay malalim, magaspang, at parang tunog ng lupang gumuguho. Isang boses na kasing tanda ng mundong ibabaw. "Ben." Ang pagbigkas nito sa pangalan ko ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. "Masyadong masikip dito," sabi ng boses. "Ang katawan ng kahoy na ito ay nabubulok na. Kailangan ko ng mas malaking espasyo." Hindi ako sumagot. Ipinikit ko lang ang aking mga mata ng mahigpit. "Buksan mo ang pinto, Ben," utos ng boses, at naramdaman kong yumayanig ang sahig. "Papasukin mo ako sa iyong kwarto, sa iyong bahay. May sapat na espasyo para sa ating dalawa." Kasabay ng kanyang mga salita, ang pinto ng aparador ay nagsimulang umalog. Hindi ito isang simpleng pagyanig. Ito ay isang marahas na pag-uga na parang may isang bagay na sobrang bigat at lakas na pilit na itinutulak ito mula sa loob. Ang lumang kahoy na nara ay umuungol. Ang mga bisagra ay sumisigaw. Nakita ko ang mga bitak na lumalabas sa paligid ng frame ng pinto. Itinakip ko ang aking mga unan sa aking tainga, pero naririnig ko pa rin ang boses. Hindi sa aking tainga, kundi sa aking isipan. "Hindi mo ako kayang ikulong dito. Buksan mo ang pinto." Alam kong kailangan kong tumakas. Ngayon na. Naalala ko ang sinabi ni Gning Cording. Ang mga laman lupa ay nakatali sa kanilang espasyo, sa kanilang punso. Hindi ko siya kayang labanan, pero kaya ko siyang iwanan. Nang walang ingay, gumapang ako palabas ng kama. Kinuha ko ang aking wallet at cellphone mula sa lamesa. Isang bag lang. Iyon lang ang kailangan ko. Hindi ako nag-abala sa mga damit o gamit. Kailangan kong makaalis. Habang dahan-dahan akong naglalakad papunta sa pinto ng apartment, ang pag-alog ng aparador ay mas lumalakas. Ang mga bitak sa pinto nito ay lumalaki. May nakikita akong isang madilim na anino na gumagalaw sa loob. Nasa pinto na ako ng apartment. Hawak ko na ang doorknob. Bigla, isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw. Ang pinto ng aparador ay sumabog palabas. Hindi ako lumingon. Sa sobrang takot, binuksan ko ang pinto, lumabas ako at tumakbo. Tumakbo ako sa pasilyo, bumaba ng hagdan at hindi huminto hanggang sa makarping ako sa liwanag ng mga poste sa kalsada. Isang taon na ang nakalipas.
Nakatira na ako ngayon sa isang bagong kondo sa Makati. Mataas, moderno, at higit sa lahat, walang built-in na aparador. Ligtas na ako. Minsan, dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, tinatawagan ko si Aling Tess, ang dati kong landlady. Kinukumusta ko ang dati kong apartment. Sabi niya, wala pa raw tumatagal doon. Ang lahat mang umuupa ay umaalis pagkatapos lang ng ilang linggo. Lahat sila, sabi ni Aling Tess sa telepono, ay may iisang reklamo. Ano po yun? Tanong ko kahit alam ko na ang isasagot niya. May isang lalaki raw na palaging tumatawag sa kanila sa loob ng aparador. Nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Ang sabi raw, siya ang dating umuupa. Nagpapakilala raw na ang pangalan niya ay Ben.